Christmas. Good morning, church! Aminin ako kayo, good morning, church! Tayo na lahat ay sumayon, ating papulitan ng ating Panginoon. Tingnan mo ay katabi mo ngayon, nakikita mo ba ang kagalakan at pagpapala ng Panginoon sa Kanya? Amen po ba? Because this is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. Kaya patuloy natin awitan at papulitan ng ating Panginoon sa araw na ito. Ating ipalakpak ang ating mga kamay. Sigaw ang papulitan ng ating Panginoon. Pakita sa kagalakan niya sa buhay natin. Oh, hallelujah, Lord! Come on, church, let's dance!
Awit 146, verse 5, 6 to 7. Mapala ng tao ng kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha, niyong kalangitan ng lupa at dagat. At lahat ng bagay walang hanggang hari. Ang Diyos na si Yahweh ay siyang Diyos mo. Sa iyon ay mananatili, purihin si Yahweh. Ating pong awitin ang joyful, we adore. Aming Panginoon Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga umawinig ko binigay mo sa bawat isa. Salamat din po sa mga kalakasan ng buhay na patuloy mong ibinahihirap sa amin. Tawanin mo nga po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, patuloy na aming magagawa. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa araw ito. Linisin at buksan mo ang aming mga puso at isipan upang patuloy na dumaloy ang mga salita na aming maririnig at dalangin namin na patuloy namin maipamuhay ito sa araw-araw namin pakikibaka sa mundo. Sa patuloy na aming pagsamba, Panginoon, ay alisin mo ang mga maaaring makaagaw na atensyon sa amin. Mapokus nawa ang aming mga pansin upang patuloy na dumaloy ang aming banal na salita. Ito po, Panginoon, ang aming hinihiling at dinadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sa
Para po sa pagsisindi ng ikatlong kandila ng Advento, hayaan po na basahin ko ang ating teksto mula sa Awit chapter 146 verses 5 to 10. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol, ay pagkain handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga labihan, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng ilabi ay itinataas, ang mga hirang niya ay nililiman. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa bawat ulila, ngunit sa masamay parusang hatitingan. Walang hanggang hari ang Diyos si Yahweh. Ang Diyos mo, Zion, ay mananatili. Purihin si Yahweh. Tumaas ang pag-ibig si Maria upang dalhin ang Espiritu. Pinalambot ng pag-ibig ang puso ni Jose upang yakapin ang kasiwaga. Habang hinahanap nila ang kalooban ng Diyos, ibinukas nila ang kanilang sarili sa pag-ibig. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, pinapatibay ng Espiritu, mararanasan natin ang lakas ng pag-ibig na nagbibigay sa atin ng tibay, talino at tapang. Dahil nais nating mabuhay sa Diyos, gagabayan tayo ng may pag-ibig. Ito ang tunay na seguridad natin sa buhay. Espiritu ng Diyos, puspin mo kami ng iyong ibig upang marinig namin ang iyong tawag sa aming buwan. Iyong pag-ibig nawa ay magbigay sa amin ng lakas. Balanse, tapang at talino habang tumutulong kami dito. Amen. Kaya nga mga kapatid, magtiga kayo hanggang pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang pipili. At inaabangan ang pagdating ng tagulang. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Tularan ninyo ang propeta nagsastaan sa Panginoon. Tiyaga siya sa naglilis ng kailangan.
Hindi po tayo pinakakataon na namin. Taas po natin ang ating mga kamay para sa mga batang ito. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa aming anak nito na siyang pag-asa ng aming iglesia. Salamat po sa iyong mga pag-iingat, sa iyong mga biyaya na patuloy mong pinagdadaloy sa kanila
kanilang buong sambahayan. Dalangin ko po sa iyo, O Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanilang pag-aaral, bigyan mo po sila ng karunungan upang ang karunungan ito sa kanilang paglaki ay magamit nila upang ang kanilang mga kinabukasan ay maging maayos. Ikaw po, O Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanilang buong sambahayan. Samahan mo sila sa bawat sandali, O Panginoon, at ang kanilang mga buhay ay patuloy na maging pagpapala sa iyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming Tagapagligtas. Amen. Sige po, tayo ay saglit uminti na kapatid sa pagbasa naman po. Ito sa sulat ni Mateo, Kabanata 11, mula 2 hanggang 11. Ang mga sinugo ni Juan na tagapagbautismo. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nagpaalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong nakita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen.
Panginoon sa aming sambahan ang mga pinagkaloob na ito. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
I want you. Si Good Sam. Golden buzzer. Ayan, salamat po. Salamat sa tiwala ko. Ayan, iiyak na. Para may tumatawag na sa akin ano. Wala pa na. Sige. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya isang palakpak na malakas nga sa Panginoon. Amen. Dapat po mas malakas yung palakpak natin ngayon dahil medyo malamig na yung ating pakiramdam. Amen. Nakita ko na mas malakas. Ayan. Kahit na kayo lang ang naka-aircon dyan sa baba, at kami dito ay medyo lang. Pero malamig din. Huwag mo lang buksan. Huwag mo lang buksan. Binibiro lang kita. Masyadong funny si Ate Ro. Funny walain. Funny walain. Ayan. Papasalamat din tayo at kasama natin si kapatid na Ryan and Shirley Tubieros. Alam pa ka natin. Talagang binuksan. Naniwala. Kasi, thank you Ate Ro. Salamat po. Talaga naman, tayong lahat ay nakadilaw ngayon. Wala namang political corners yan. Wala. Ba't may gumagalaw na? Ito, Chairman, nangagalaw ka. Wala namang political corners. At ngayon po ay, ano ang ating Sunday ngayon? Gaudete Sunday. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Rejoice in the Lord always. Diba? Christ est natus. Sabi nga, rejoice, the Christ is born. Sa wikang Latina. O ano man yan, di ko alam, basta Latin daw po yan. Ay, sa aming pag-aaral. Yes. At, kaya napapansin nyo, ako'y naka-ulay rosas. Medyo kawin na. Saan ba siya mas kawin? Pink rosas po ngayon. Kaya, sa wikang Latin, gaudete, kahulugan ay to rejoice. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagagalak yun, kung masaya yan. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Yeah. Bakit parang iba masyado naman plato ang mukha ninyo? Ganun pa rin ang tapos ng inyong mga faces. Parang malungkot. Medyo babaguhin natin ang konting tapos ng ating mga faces ngayon. Diba? Kailangan masaya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Lalo na siguro, yung mga nabulot kahapon sa raffle. Sino ba rin nabulot sa raffle kahapon? Wala? Si Ate Celia, may nabulot ka kahapon? Talaga naman. Ano nabulot mo? Kutsara? Sando? Tuwalya? Talaga naman. Kaya pala hanggang ngayon nakangiti ka. Na masyadong haba ng ngiti. At lalong magiging masaya yung mga kababayan natin sa December 19. Anong araw ba yan? Biyernes, alauna na hapon. Kababayan, meron po kayong Christmas party. 100 piso po ang inyong raffle. Mga kababayan, yung may mga ano dyan, may mga denying hindi pa matanggap na sila kababayan na. Tanggapin nyo na kayo ay mga kababaihan na. Diba? Kilala po namin kayo. Kahit hindi kayo magpakilala, halatang halata sa mukha. Halata sa mukha, mga kapatid. Kailangan na laging nakangiti. Sabi ng asawa na lalaki, honey, lagi kang masaya. Parang hindi ka tumatanda. Sabi ng kanyang asawa babae, thank you, honey. Kasi hanggang ngayon, mukha ka pa rin pera. Mukha pa rin pera yung kanyang honey. Ibig sabihin, talagang isa sa palamutin ng buhay natin ay pera. Diba? Nagpapasaya ay pera. Sino rito hindi kailangan ng pera? Sino ang walang pera? Wala sumasagot. Sige, sayang. Bago tuloy isip ko. Magpapabunbun ba naman ako ng pera ngayon?
Wala na, walang tumataas ang kamay. Yes. Lahat tayo ay isang bagay lang yun na palamutin sa buhay natin na nagpapasaya na pati, ano? At kahapon, alam natin lahat, ang mga maya, sino nanalo sa inyong dance contest kahapon? Mga maya, wala? Talagang masaya. Talagang kayo talagang impromptu, no? On the spot. Pinasayaw kayo. Lumabas yung lumabas sa mga talentadong Pinoy kahapon. Ang mga talent talagang lumabas. Diba? Alam nyo ay, ano na po, halos 14 days na lang ang nalalabi, natitira, at ano na po, Pasko na. Yan. Alam nyo na mga kapatid, kanina po, hinahanap ko yung pagbasa natin ng 3 kandila eh. Naligaw yata ako . Yung binasa kanina ay pag-ibig. Ngayon po'y kagalakan. Kagalakan ngayon eh. Tama ba? O ako'y nahihilo lang. Hindi ko alam eh. Baka naman kakoy na. Nalito. Ang pagbasa ngayon ay tungkol sa kagalakan. Tama ba? Joy. Ano ba ang acronym ng joy? Talaga nga ba masaya kayo? Mamaya po, babasahin ulit natin yung tungkol sa pagbasa ng kagalakan. Diba? Paano nga ba natin i-describe ang kagalakan? Ano nga ba ang kahulugan ng kagalakan para sa atin? Yun daw pong acronym ng joy, Jesus first, sabi niya, others second, and last, yourself. Diba? At may naririnig ako minsan, pangalawa lang daw yung kanyang asawa. Naririnig ko yung sa iba. Siyempre, Jesus first. God first. Put God first. Pangalawa lamang ang mga asawa. Pangatlo ang ministries. Diba? Pangalawa asawa, pamilya, ibig sabihin. Minsan, iisip-isip ako, kung ang aking may bahay ang talagang pangalawa sa akin. Diba? Kasi parang pinapalitan na siya ni Mayor Isko Moreno. Na first na ako ng leadership nito eh. Hindi ko alam. Kanya-kanya kasi tayo eh. Kayo, meron kayong manok. Kanya-kanyang manok yan eh. Nagtatrabaho. Hindi natin alam kung anong kanyang motibo. Pero mahalaga doon ay sinabi niya ngayon, umaga, mamayang hapon ay gagawin din niya. Alam mo naman mga Pinoy eh, sinabi ngayon, next year ang implementation. Ganun tayo mga Pinoy. Sakit natin lahat yan. Yan ang sakit na hindi gumagaling. Di po ba? Sinabi ngayon, next year ang implementation. Di po ba? Pero siya, sinabi ngayong umaga, mamayang hapon din, hintayin mo. Nasa pintuan mo na. Ano po? May bigas. Salamat po. Nanalo rin kami ng bigas kahapon. Sabi ko rice is good. Kapatid, bilibilang ko. Lalo na. Alam niyo, pinag-usapan natin yung kagalakan. Bisan may pretension din kami na talagang masaya kami. Lalo na po, dadalawa kami na Ate Merly. Kayo kasama niyo mga anak at apo niyo, di ba? Di ba? Naiiyak kami minsan. Parang, di ba tayo, tinatanong namin, di ba tayo nasanay? Pag magkatabi ko sa higa ni Ate Merly, kung hindi pa namin bubuksan ng TV, hindi kami manonood ng DCMM at kahapon yung kahapon, yung patigil ng mga budget, hindi kami magiging masaya. Pero pag wala na, ewan ko, parang dumating sa amin yung punto na yon, bigla kami naiiyak. At sinasabi namin, namimiss namin yung aming mga anak. Namimiss namin siya. Pero kailangan natin maganap na. Amen? Pinag-usapan natin yung Diyo, ba't parang naiiyak ako, no? Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid, diba? Lahat kayo, sabi niya, be joyful. I will greatly rejoice in the Lord. Diba? I will greatly. Buong puso akong nagdadala.
Nagpupuri sapagkat sinutan niya ako ng damit ng kaligtasan. I will greatly rejoice in the Lord, proclaims Isaiah now first reading. Yun ang isang may denial pa rin tayo na maging masaya. Sabi ko, bagamat medyo matagal-tagal pa, December 25 pa, after ng lahat, tsaka pala kami pwedeng magpaalam sa inyo. At kung aalis lang kami, nagpapaalam po ako. Bakit nga ba gano'n? Pag ako aalis, nagpapaalam ako. Pero pag kayo wala, hindi kayo nagpapaalam. Tama ba, mali? Courtesy po yun eh. Kaso hindi ako Bisa naka-assign na. Liturgy siya, pray siya. Wala siya, hindi dumadating. Hindi ko alam kung nabasa ninyo. Ano man dapat? Dapat para maniwala sinasabi ng iba na, Pastor kasi, hindi lahat ay sinasabi sa GC, kailangan personal mong sinasabi sa kanila. Diba? Nakaugalian namin, kailangan namin magpaalam sa inyo kung kami aalis. Ay, nagpunta na ako dyan eh. Sa Baliwag eh. Aalis po ako sandali. Kailangan natin nagpapaalam mga kapatid. At saka pa lang kami aalis. 25, December 25, alauna. Pero yung simbang gabi, yung 12 midnight, nandito kami. Hindi ko alam kung sino kasama namin dyan. Maliban na lang kung kami aanyayahan ninyo sa inyo yung mga tahanan, mga kapatid. Ayaw niyo bang kasama niyo kami? Taas ang kamay na gusto kasama kami ni Ate Merly. Ate Merly! Ate Merly, bakit ikaw lang may gusto? Sila ayaw. Diba? Nandyan lang kami. Sarap ng buhay kasama niyo. Merry Christmas! Alam mo, kami ito ka-plastic ka lang. Bakit ba? Merry Christmas! Diba? Alam naman natin. Alam namin sa sarili namin. Napakamapalad po ninyo. For 30 years kami sa ministry, uunahin ko na namin ang iglesia. Bago yung pamilya namin. Kaya minsan sa aming mga anak, nagsasabi sila, hanggang kailan ba, sabi mo aming mga anak, hanggang kailan ba kasi kayo dyan pa? Para meron na silang pinaharamdam. Meron silang gusto sabihin. 5 yung apo namin, hindi namin talaga. Kaya pag may naglalaro mga bata dyan, huwag mo nang pagagalitan natin namin. Sila lang ang kalaro dyan. Ako takot sa mga bata. Takot sa mga bata. Kasi natin. Di ba lang takot sa iyo? Sabi mo, pastor, takot kami, pastor. Halika kayo, pastor dito, pastor. Pag wala na, labas kayo. Pag wala na, labas kayo. Ako pa rin nag-uusiti sa mga bata. Nagkakalas sila din. Hayaan natin sila. Maglilinis naman si Ate Dada. Ate Dada, nasan si Ate Dada? May tagalinis naman eh. Bakit ba? Maswerte kayo, kasama niyo mga anak niyo. Apo, may kasama pa kami? Wala kami kasama. Paubayan niyo magpairat. Ipahiram niyo mang misa yung mga anak-anak apo niyo. Kung di ako pupunta sa Rodriguez, hindi ako sasaya. Ang dami kayo. Parang kasi pabrika ng mga batay namin. Kaya masaya. Diba? Bakit ka pa pupunta sa warehouse ng mga China? Pumunta ka na sa gawin ng mga lugar nila yun eh. Para ka na nakalagay sa pabrika. Masasaya. Di, mga kapatid. Bakit? Magagawa niyo bang bakit? Masisisi niyo ba ang sabihin niyo? Malungkot po kami. Pag-aalis mo sa attorney, pagdating dito, pagagalitan pa ako yan. Saan ka na naman galing? Napakatagal mo. Bibili. Gumawi ako doon sa Rodriguez eh. Marami kasi bata, nandun kasi pabrika. Kasi kung saan maraming bata, nandun kami. Kaya kung maglalaro yung mga juniors, hayaan nyo lang sila. Nandyan lang sila. Mga kapatid, hindi ko na hinihingi ng pambili ng pagkain, merienda nila. Ako bumibili ng merienda nila. Fishball, biscuit, chichirya. Bawal ka ako sa chichirya. Sila Julia. Sagot ko po lahat. Nagpapaalam pa ako sa treasurer ko. Ate Merly, kailangan namin ng merienda. Sabi, ha? Alas araw-araw kumakakain ng kami. Yun lang ang minsan nakakapag-dulot sa amin. Ayaw kong isipin na huwag niyong ipagdamo yung mga bata, yan ang buhay namin. Lalo po sa Ate Merly. Nung siya'y magkaganyan,
talagang ang buong buhay niya, bakit hindi niya magawa magturo sa DepEd? Hindi siya masaya dun eh. Kanya-kanyang satisfaction, kanya-kanyang fulfillment, hindi siya masaya. Matagal ko na siya pinagtutulak ang magturo. Actually, ang plano po namin ay magtayo ng isang preschool. Tutulungan kami ng aming mga anak. Pero, ganito ang nangyari. Matutuwa ka ba, Ate Ruth? Siyempre, masaya ka. Maraming bata sa inyo eh. At kami hindi. At kami malungkot. Dadalawa kami dyan sa bahay, mga kapatid. Masakit yung maraming bata. Naminis ko nga po namin. Naiiyak ako. Ayun. Pero ganun pa man, gusto namin maging masaya sa harap ninyo mga kapatid. Ganito na pala yung darating sa ganito. 55. Naghahanap na kami. Nauhaw kami sa presensya ng aming mga anak. Noong una, 30 years old, sabi ko, paano ko kailan? Isa-isa na nag-aalis sa yung aming mga anak. Paano ko i-describe, ilalarawan yung salitang kagalakan? Diba? Halos isang linggo na natin pinag-uusapan bidang-bida sa ating pagbasa ngayon si Juan Bautista. At ito yung pinaka-tugatog, pinaka-ruro, yung pinaka-extreme, yung pinaka-apex ng kanyang pinaka-mataas na kagalakan na ipinapadama ni Juan Bautista sa mga tao sa kanyang mga alagad. Hindi para sarili yung kanyang tagumpay. Hindi para sarili nila lamang yung kanyang sarili. Ako si Juan Bautista. Mataas na yung aking narating sa buhay, yung aking estado. Pero hindi pa rin niya inangkin yun. Pero pilit niyang itinuturo sa Jesus, hindi sa akin ang dapat ang inyong loyalty, kundi na kay Jesus, na kay Jesus, nasa Panginoon. Diba? Nandun dapat ang ating pagtitiwala, ang ating pag-aalinlangan ay para mapawi ang anumang kalungkutan. Iba-iba po ang kagalakan natin. Iba-iba rin ang kalungkutan natin sa buhay, mga kapatid. Hindi dahil malaki ang sweldo mo, masaya ka na. Tama? Hindi dahil malaki ang sweldo mo. Bakit malaki ba ang sweldo ng pastor? Hindi po. Alam nila yan, alam niyo yan. Alam natin lahat yan, malaki ba ang sweldo namin? Lalaki po yan pag dinagdagan nyo. Amen? Amen. Yan. Hindi lang naman kasi yun eh. Di ba, bukang bibig ko yung bakit pera-pera lang? Pera-pera lang ba gusto natin? Ha? Hindi po yun. May pera nga tayo, wala naman tayong magandang relasyon sa kapwa. Amen ba no? Naniniwala ba kayo doon? Kailangan din natin ng pera. Pero lagi ko sinasabi kong bibig ko, mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa pera. Hindi lamang tungkol sa pera. Maaaring nakapagpakabit tayo ng magandang air condition unit, aircon unit. Pero kung nakakaramdam pa rin tayo sa parang may paksyon, parang may divisyon, sino matutuwa nun? Yun nga ba ang tunay na kahulugan, definisyon ng kagalakan? Sapagkat ang tunay na kagalakan ay katulad ng ipinakita na mga good shepherd na sila yung pinakamababang uri ng hanap buhay sa social class. Alam niyo yung istorya, no? Kung bakit sila tuwang-tuwa, galak na galak. Diba? Kung tutusin, napaka-vain. Wala namang kwento. Kabira namang pronouncement yun. Ipapanganak na sagol sa kanyang sapsapan, diba? Dapat kung hari yung ipinanganak, saan dapat ipanganak ang hari? Saan dapat? O yung may pera-pera lang, saan kayo dapat manganak? Diba? Sabi ko sa aming anak, palas, yun, sige po. O kaya sa isang pribadong hospital, sa isang ngayon, gusto mo, lying in, di ba? O medyo nasa middle, lying in. Ngayon, ipinanganak ng aming bunsong apo sa Malolos. Naghanap pa rin sila ng mas mura. Magkano ba? 20, 40 na ngayon. 45. Diba? Ewan ko, hindi ko alam yung nanganak eh. Hindi ko alam ang pakiramdam ng nanganak. Ayaw na naman ng nanganak.
Di ba? Naghanap sila. Bakit ka akong mga anak? Kung ipanganak ng aming panganay, pumirma lang ako ng parang jelong araw, maglalakad ka lang, panik ka sa Kapitolyo. Alam po ako na 20 yata, 21. 21 years old. 22, sige, mali na ako. Sorry. Yung aming panganay, magkano lang pinirma ko? 50 pesos. Tumatawad pa ako noon. Wala na akong tawad dyan. Parang nasa palengke na 50 pesos. After a year, 2 years pa ako. 50 pesos pa din. 16 yata, tumaas, nagre-reklamo pa ako. Nagre-reklamo pa ako sa labas. Masama palo ko, tumaas na 10 piso. 60 pesos lang. Doon sa probinsya Malolos. Ngayon po, grabe na. Kung wala kayong PhilHealth, di ba? Talaga namang hindi mo ma-express kung talaga natutuwa ka, di ba? Yung expression ng kagalakan. Iba-iba po eh. At ano nga ba? Pinutog ko kanina, sabi ko nga, bakit tuwan-tuwa yung mga shepherd? Yung mga pastor, pinakababang klase uri ng hanap buhay. Sapagkat yung ipinanganak, doon sa tinatawag natin yung swaddle cloth, di ba? Isang mumurahing tela. Ipinanganak sa sabsaban. At nag-isip yung mga shepherd, sabi niya, tuwa-tuwa sila. Tuwa-tuwa sila, bakit? Sapagkat yung ipinanganak doon mismo ay, kauri nila. Kauri nila. Alam niya, kapatid, doon, dinidiscuss namin sa seminaryo ito, natahimik ka nila. Masyado, sabi ko, masyado pala tayong mayabang. Yung hari, akala ng hari, sa isang red carpet dadaan, sa isang palasyo ipapanganak. Pero tuwang-tuwa, sabi ng mga shepherd, sabi niya. Yun. Yung ipapanganak na hari. Napakasimple. Dahil kung sa palasyo pinanganak, sa palasyo ni Herodes, ano mangyayari mga kapatid? May pupunta ba o wala? Walang pupunta. Naisip ka, palasyo mo yun eh. Sino lang ang mga invited doon? Siyempre yung mga VIP. Di ba? Congressman. Mga hari din. Hindi tayo invited doon. Hindi kasi natin kauri. Ano ibig sabihin lamang? Kaya pinanganak doon na lamang ang ligaya. Katuwaan ng mga shepherds. Kasi yung pinanganak sa sabsaban ay ka-level nila, kauri nila. Di po ba? Yun ang kahulugan nun. Nakala po ba natin eh? Basta pinanganak, tuwang-tuwa naman tayo. Pinanganak sa sabsaban eh. Pero kung buhayin natin, kakalkalin yung cultural background po nito, at kinagkaroon, yun ang talagang tunay na kahulugan kung bakit naramdaman ng mga pastor ng tunay na kagalakan. Amen? Ano nga ba ang sukatan ng ating kagalakan? Saan ba tayo tumitingin madalas? Kami po, sabi ko nga, hindi naman kami sobra-sobra, pero yung makita lang namin yung aming mga anak, yung aming mga apo. Napakaligaya rin. Ano nga bang meron tayo na dapat natin pagpasalamat sa Diyos? Marami sa inyo, pag dinala mo kasama mga anak sa apo, aswerte ninyo. Lalo na sa loob ng mga Rodriguez. Diba? Kasama niyo mga anak, apo niyo, napakapala nila. Tinatanong ko niya, kailan ko kayo mga kasama yung mga apo namin? Mali mo lang siguro at kaya niya ay mag-retiro na kami. Mag-early retire, sabi ko nga, at the age of 62, 65, sabi ko magpaalam na kami ng mga anak. Ayoko na nung 72, mandatory na ito ka na. Habal. Paano ka hahabol yan eh? Wala. Hindi ka na makakabutisyado. Ano ba? Matibay. Talaga kahabol yun. Nasa ba yung
kahapon, nagsayaw kahapon ng ano, yung mga hagibis boy natin. Wala dyan, wala yung ating, iba? Sabi ni Kuya Joe, sumayaw yung isang medyo siya. Kinakapa niya yung tuhod, kaya pa kaya pa. Makakasayaw pa kapag makakapaglaro, nakakalaro ko pa yan, pakaya namin yung aming mga apo ko, 72 yan. Mandatory po yun eh. Sana malakas pa kami. Para talagang matikman pa namin yung tunay na kagalakan, hindi lamang sa sukatan ng kung ano meron tayo. Ano meron ka? Nandiyan yung asawa mo. Masaya ka. Masaya ba kayo kasama niyo asawa niyo? Sigurado kayo. Maligaya kayo kasama niyong asawa niyo. Diba? Ipinagluto ka ng asawa mo ng minuto na parang lasang adobo. Masaya ka dapat. Ipinagluto ka ng asawa mo ng bakso na parang sinigang. Be joyful. Maging maligaya tayo. Maging kontento tayo. Mahirap po yung lagi tayong tumitingin sa mga negatibong bagay. At bagaman ito yung kumisan ninanakaw, kinukuha sa atin, inaagaw, yung ating kaligayahan, yung ating kagalakan. Di ba? Katulad ng isang simpleng mga pastor, nung kanilang babalitaan, naming pinanganak na hari, ay kauri niyo, kauri ko, at kauri natin ko. Tuwang-tuwa sa kagalakan ang mga pastor na ito. At ganyan din mga kapatid, ano po? Ano nga ba ang talagang naririnig natin? Iba-iba, sabi ko, dalawang senses. Nakikita at naririnig. Ano nga ba nakikita natin? Baka naman siya ito talagang tutusok. Ano nakikita? Marami kung titingin tayo sa paligid. Talaga naman, bakit sila ganun? Ang dami. Minsan po, tinignan namin nung kami mapasyal sa Yugan, meron isang napakalaking bahay doon. Ang dami-daming Christmas lights. Lahat talaga, napapatanaw, pati kami. Opo. Sabi natin, may napapapagkat. Kasi lampas na kami, nakatanaw pa ako sa isang napakalaking bahay. Kumpleto. Sa mga palamuti. Pati mga puno, may mga Christmas lights. Yung mga itong bahay, pati mga puno, may mga Christmas lights. Di ba? Gastos na. Maliban na lang kung talagang malaki budget. Yeah. At kumisan ay nadadala tayo doon sa mga bagay na nakikita lamang natin. Ano nga ba yung mga bagay na nakikita lamang natin na hindi naman ikaw na nakikita lang pero pang walang hanggang hindi tayo magiging masaya. Di ba? Mga bagay lamang na pansamantala sapagkat mas inaagaw nito ang ating satisfaction ng ating kasiyahan, mga kapatid. Ano nga ba ang ating naririnig? Ano ba yung mga bagay na dapat natin marinig? Ito bang nakita natin na ay ipinakita rin natin sa iba? Dalawang bagay yung sinasabi, nakikita at naririnig. Nakikita ba talaga tayo bilang isang matuwid na Kristiyano Metodista? Ano ba ang nakikita sa buhay natin? Ano ba ang naririnig nila tungkol sa atin? Diba? Kaya nung utusan ni John the Baptist, ang kanyang mga alaga, ibalita niyo sa akin kung ano ang inyong nakita at ang inyong narinig. Diba? Sa panahon din natin ngayon, ano bang nakikita natin sa social media? Pagkulang ng mga likes, masyado tayo nag-disappoint. Pagkulang, di ba, kumisan lang, simpleng lutong pagkain, pinupost natin kasi may higlang ako din mag-post. Pag nagluto ako, pinupost ko rin. Ingit kayo dito sa pagkain. No? Kaya kumisang sasagot ako, pengi nga, di ba? At madalas, ay kung ano-ano rin ang ating naririnig. Ano-ano nga ba ang ating naririnig? Ano nga ba ang mga balita, magandang balita, na dapat din natin ibalita sa iba? At higit sa lahat, sabi nga, ang tunay na kagalakan ay hindi lamang sa mga bagay na nakikita kundi kung ano ang meron tayo ay sapat na para sabihin tayo ay tunay na nagagalak sa buhay na ito. Amen? Masaya. Kami po masaya. Masaya rin kami.
naglilingkod sa iglesia. Di ba? Masaya din kami dahil pagdating ng araw, uuwi kami sa amin. Actually po ngayon, nag-pledge pa rin ako sa Lord of the Harvest QMC. Bakit kami nakapagpatayo ng ganong kalaki? Nabili namin yung 1.15 square meters na yun. Sino nakarating ng Lord of the Harvest? Sa Yugan. Opo, hanggang ngayon po, kahit pastor ako kasi meron kami covenant, may blood code pa kami ng mga kabataan nun eh. Kahit doon kami mga mayat, may blood code pa kami. Hindi nangalata eh, nagplano kami, hiwa kami dito eh. Joke lang. Hanggang ngayon, hati-hati lang. Sabi nga na, kahit daw ano ang aming hanap buhay, ilan na yung kasama ko mga kabataan, kasabayan ko kayo, nasa Italy yung isa, nasa Canada po yung isa. Talagang tutusin. Mas malaki yung kanilang maibibigay. Pero hindi hadlang kahit na anong aming hanap buhay. Merong ang trabaho ay nasa palengke, nagtitinda ng tilapia. Mga fresh na isda, di ba? Nagtitinda ng gulay, pero nagpiplex pa rin sila. Kaya masaya kami. Maligaya kami. Darating ang panahon, pag uwi namin sa iglesia ng aming uuwian, malaking simbahan at air-conditioned din katulad dito. Sapagkat yun ang tunay na kagalakan na aming nararamdaman. Sana po itong buwan ng Adbyento mga kapatid, hindi lamang nakasalalay sa mga bagay materialan ko. Talagang gusto nating mapunuan ang lahat ng lahat ng kulang sa buhay natin, di ba? Kasi talaga ng pag-toxic, ang daming anxiety, hindi mo talaga na-describe kung ano yung tunay na kagalakan, na joy. Di ba mga kapatid? Naalala ko po yung joy. Alam niyo ba yung joy bathroom tissue? Bakit nga ba joy yung pinangalan mo? No? Joy bathroom tissue. Na minsan ginamit ko yan. No? Kaya pala joy, habang ginagamit mo yan, nakikiliti-kiliti ka. Natural, masaya. Habang ginagamit mo yan, masaya ka. Di ba mga kapatid? Pero higit sa lahat, ang tunay na kagalakan ay ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Amen? Kahit na ano pa yung kalungkutan natin ngayon, kahit ano pa yung kabiguan, kainis man tayo. Sa tao, sa kapitbahay natin, di ba? Hindi ipinagkaloob sa atin yung inaasahan natin. Hindi tayo nabunot ngayon. Malay natin. Sa susunod, hindi pa rin tayo nabunot. Diba? Malay ngayon, hindi nag-grant yung request natin. Malay natin, sa mga susunod na taon, mag-grant na yung ating request, mga kapatid. Amen? Patuloy tayo maglingkod sa Diyos at patuloy nating damahin ang tunay na kagalakan, hindi lamang ng kagalakan ng mga aginaldo, kundi ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa ating mga puso, sapagkat isigilan sa atin ang isang Kristo sa sabsaban na ating pinaglilingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Pagpalain po tayo lang. Ngayon po ay panahon ng ating pagkatoo kasi naman po ang mayroong nais na ipahayag ang kapatid ng Panginoon.